Hello, magandang gabi sa inyong lahat. nag ano, nag nag-live si Idol no. Hindi na siya makatiis ngayon na hindi siya nagla-live. So parang i-expect natin gabi-gabi na siyang magla-live. Then after gabi-gabi, maya tapos balik na uli sa dati. Balik na yung confidence niya. Kumbaga sa cellphone na china-charge na 75% or 80% na siya, no? Panoorin natin itong mga video. Ito galing kay Food Genius to eh. Masyadong mahaba yung live niya, yung mga na-capture lang ni Food Genius. Oh, yan. Sir, last na pwedeng pamura lang. Oh. Sir, Tapos sa inyo lahat. sige. Strong siguro at work. Strong igorot at work. Paano yun? Ano na, to be fair, no? Marami na siyang fans ngayon. So ito yung video. Ito. Ilang minutes ba to? 3 minutes. Alam nyo, Pakinggan muna natin. Umpisa natin sa umpisa, no? At full screen. Siyempre, pagbabalik ng idol ko to, kaya kailangan, paano natin maayos. alam nyo, ako ay as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ako ng bahay. Dahil sa ginawa nila sa akin. So parang feeling ko dito na discoveryhan niya yung power ng sympathy ng tao. No? Kasi kung tutuusin, dapat hindi siya hindi siya nagpapaganyan nagpapaawa. Hindi ito si Norman Mangusi na idol ko. Hindi ganyan 'yun. Yung idol ko na hindi nag-a-accept ng defeat 'yun. Pero nakita niya kasi yung love na binibigay sa kanya ng tao. Dahil do sa pagiging kawewe niya nung press con, di ba? Kaya sinasamantalang ngayon ni Sir Norman Mangusin. Malupit to eh. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Oh, wait lang, di ba may mga negosyo ka, may mga palaisdaan ka. Ba't ka tatanggalin ng livelihood? Ang lang sa'yo, yung social media. Hindi niya natanggal yung yung channel mo. Kaya lang, siguro, allegedly, need mong i-mention yon dahil para mapangatawanan mo na wala ka talagang kabuhayan ngayon. Tandaan nyo mga kababayan ko ha, yung mga supporter ni Sir Norman Mangusin, ang nawala lang naman sa kanya yung channel niya. Sa bagay nandiyan yung channel eh. Na lang yung Facebook niya. Nawala yung Facebook niya, TikTok niya, tsaka yung ibang video sa pero tuloy pa rin yung monetization ng channel mo, men. Nakakapag-live ka nga, oh. Tapos sasabihin mo, tinanggalan ka ng kabuhayan. So, meaning, doon ka lang nabubuhay? Imposible naman yun, men. Na doon ka lang nabubuhay? Or, yun ang pinoproject mo doon sa mga fans mo? Kung ganon, dapat lang sabihin na bobo talaga yung mga fans mo. Dahil alam ng mga fans mo, mayaman ka eh. Negosyante ka, di ba? Tapos, sasabihin mo, tatanggalan ka ng kabuhayan. That is bullshit. Bullshit. Para maipakita mo at, come on. Tatayo ka pa nga ng negosyo, men eh. Di ba kayong dalawa ni Sir Alex Pabella, tapos sinabi mo, ano ba yung kabuhayan na tinanggal sa'yo? Sa bagay, no? Ina-accept mo ba na YouTube lang ang kinakabuhay mo dati? Kung ina-accept mo yun, ibig sabihin, sinungaling ka ng mga nakaraang buwan na sinasabi mo, may negosyo ka, may 40 million ka. Hindi nyo pa ba nahalata, mga supporters nito, na ginagago talaga kayo ni Sir Norman Mangusin? Ginagago na kayo nito, men eh.
Harap-harapan? Ano ba? Um, yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. But it's okay. For as long na nandiyan kayo, Mabubuhay ako. maraming salamat ho. Hindi pa madiretso na as long as nandiyan kayo na nagbigay sa akin. Diyos ko. Supposed to be, yung mga anti-Norman, tabi muna kayo, no? Kakausapin ko muna yung mga kapatid nating idol na idol to. 'Di ba? Hindi nyo ba napapansin na nalilihis na yung istorya? Ano yan, minanipula na naman kayo na sinabi sa inyo na sinasabi ko lang to para hindi tayo ma-underestimate. Para maano tayo ng kalaban. Hindi ma-predict ang gagawin natin ng kalaban. Di ba, men? Pwedeng palusot ganun eh. Anong sinabi sa'yo? Na-freeze na naman yung mga account niya? Yun na naman ba yung sinabi sa inyo? Diyos ko naman. Sa dinamid namin ang lumabas dito sa taong to. Mga minamahal kong OFW. Mga supporter. Mga mami. Mami, if you're listening to me, yung tinutulungan nyo, paiba-iba ng istorya. Ano na naman ba ang pinagsasabi sa inyo na freeze na naman yung account nito? Ganon? At patuloy ko kung ipaglalaban yung karapatan ninyo. Patuloy din ako akong magsisipag upang kahit papano pag may naipon. Walang ipon! Walang ipon ng idol ko. Magpadala na tayo. Yung yung mga supporter na ito. Yung itsura ng mga supporter niya na nagsalita. Lalo na yung mga nanay. Well, sanay na sanay kayong bullshitin eh. Di ba? Mga mami, mga lola, nanay. Si FLM namin. Sige. Sa ating mga kababayan. So far, ako na lang ho ang nagtuloy. Ako lang ho yung magmula pa 2007. Ako lang ho talaga ang nagkakandak ng Optimum Eye Care programs. na Optimum Eye Care program pa rin. Na ano nyo ba? Napanood nyo ba yung yung modus niyan? Inireport ng wait lang ha. Pinagmamalaki niya yung Optimum Eye Care program kasi malaki ang doon. Malaki ang kita doon. Ito ha, papakita ko sa inyo mga kababayan ko. Ulitin natin ha. Pinagmamalaki niya yung Optimum Eye Care program. Optimum Eye Care program sa buong Pilipinas. Siya na lang daw gumagawa nun. Kasi ito yan eh. Ayon kay Boss Mike ha, allegedly, tingnan natin kay Boss Mike Cervera, i-explain niya yan. Kaya napapansin nyo, pag mag-Optimum Eye Care program, kailangan ang unang gagawin, hingan ni FLM ng letter yung mayor o kung sino mang politiko na sulatan siya na nagre-request na magkaroon ng sa kanila yung parang eye care program. Ito ini-explain dito kung ano ba yung di umano'y modus daw sabi ni Boss Mike. Para malaman nyo according ito kay Boss Mike. At mamaya may ipi-play din tayo na sinabi ng mga taga TV Patrol. Kasi yun ang lagi niyang pinagmamalaki men eh. Paano
Ito ba yun? Ito, optical mission din. Ito yun, di ba? Tatawagan ngayon yung idol nyo. Mhm. Ito yung mga... Yung kung paano nangyayari ang ano na yan. Kung paano nangyayari ang... yung sistema ng Optimum Eye Care program niya. Ito ay pinablish ni Mike Cervera Vlog 5 years ago, July 18, 2020. So ito yung sinasabi. Kumbinsin kaibigan niya. Oy, sabi niya, maghanap daw tayo ng mga politiko kasi may project siya dito, makakabawi ka na. O, may bibigyan niya na yung pera mo. Basta hanap daw tayo ng politiko, tapos mag-optical mission daw siya dito. Oh. Number 1, maghanap ng politiko na bibiktimahin. So ito yung yun ang nangyayari, no? Matagal niya nang ginagawa yan eh. Ay, gusto niyang makabawi para baka mamaya makumita pa siya. O, di punta sila ng kung saan, South Cotabato, Lexipo, galing ako dyan. Mga probinsya yung pinupuntahan niya, ha? Mabait itong mga tao dyan, ha? O, di kung saan sila nag-ikot dyan sa Mindanao. Hanggang Maguindanao, nakarating yan. O, di ba, binanggit niya yan sa Maguindanao. O, kung saan nakarating yung idol ninyo. Sa madaling salita, nakaipon sila ng mga pwedeng pag-optical mission yan. At ang optical mission pala, itinataon yan tuwing campaign period. Campaign period. Yan na nila sinasagaw. Ang sinasabi dito, tinataon tuwing campaign period o sa panahong kailangan ng magpabango ng pangalan ng isang politiko o kilalang may katungkulan. Let's say, halimbawa, tatakbo yung isang tao, magre-re-elect, di ba? Or kampanya. Diyan tinataon yan, yung mga optical mission na yan. Mangbudol, manloko. Basta pag kailangan lang magpabango ng ng politiko. Tuwing campaign period. Yan na nila sinasagawa. Mangbudol, manloko. Ito na ngayon. Sa daming nakausap, may natuloy. Diyan sa may Sultan Kudarat banda. Yung part ng mga Ilocano. Nung panahon ni Ferdinand Marcos. Yung mga taga-norte, dinadala doon kasi yung mga lupa libre o sakahin nyo. Ganon. Ayan yung proyekto ni Ferdinand Marcos nung araw. Yung mga taga-norte, yung mga magsasaka na walang lupa, dinadala niya ron at magkaroon ng sariling lupa na sasakahin. Sa madaling salita, na-excite yung lugar ng banggitin natin, lugar sa Lambayong. Lambayong. At pati yung mayor yata, Ilocano din. So, syempre, excited sila na, wow, may kapwa tayo Ilocano darating dito. Tapos Marcos pa. Syempre, dahil Marcos, yan yun inaano nila yan, nire-respeto. Lalo na kapag kaparehas Ilocano, Marcos. Iba yan. Yung kasi ang power ng apelyidong Marcos. Kahit pa sabihin mong may dirty history ang name na Marcos, no? Hindi mo madi-deny na marami pa rin silang loyalista. Kasambahin niya ng gano'n. Kaya lang etong idol nyo, hindi naman totoong Marcos. Di sa madaling salita na tuloy. Ang ginawa nila, style, pinuno ng tarpaulin yung buong Lambayong. Number 3, pupunuin ng tarpaulin ang buong bayan o lugar nakalagay ang pangalan ng tumatakbong politiko o ng kilalang may katungkulan na nag-request nung kanyang optical mission, yung Optimum Eye Care program. Nakalagay doon, libreng konsulta sa mata, libreng salamin, etc. True kay mayor, true kay ganyan, true kay kung sino-sinong mga tao yan. Syempre, yung mga tao doon, pagka libreng check-up ng mata, libreng salamin, ano na yan, lalo na, lahat ng sulok ng bayan, punong-puno ng tarpaulin. Yung pala yun, punong-puno ng tarpaulin. Eto na ngayon, dito na papasok yung pang-i-scam. Dahil pinuno mo lahat yan ng tarpaulin, yung bayan, syempre yung mga tao at yung sinabit mo na tumatakbong mayor o konsehal o ano pa man yung tinatakbo, syempre, alam ng mga tao, project ng mga yan eto na, ilang araw na lang Wala pa yung salamin, wala pa yung mga kailangan.
bibitinin ang pag-deliver ng supply ng salamin at iba pang gagamitin sa optical mission kuno. So, kasama sa plano yun na bibitinin yun, yung pag-deliver. Ito na yung galit na yung mga yung mga tumatakbo. Siyempre, mapapahiya sila. Oh, di ba? Mapapahiya sila. Oh, dalawang araw na lang, wala pa yung mga salamin, wala pa yung ganyan, ibibitin. Tatawagan ngayon yung idol nyo. Oh, dyan nasa yung mga salamin. Dalawang araw na lang, wala pa rito yung mga tao umaasa. Talaga yung idol nyo. Kasi ang dami eh. Oo, kailangan natin iparas yan sa mga gumagawa. Kailangan natin magbayad ng extra. Number 5. Maniningil ng malaking pera para maparush kunyari ang mga supply. Mga supply na nabili lamang sa napakababang presyo. Na-expose na natin yan before. Noon nandun pa si Boss Limor. Kasi na ano nila na videohan nila yung brand ng salamin. Na nabibili lang yata pag wholesale 20 pesos yung mga salamin. Style na. Kailangan natin syempre, yung mayor mapapahiya dyan. Puti, magkano? Magkano yung kailangan? Sabihin mo kung magkano. Ayun na. Papasok na dun yun. Kung ano yung gustong halaga, yung presyo ng idol ninyo. Syempre, labas na. Huwag lang mapahiya. Ganon. Yung style niya. Syempre, nahawlan na. Hawak na sa leeg lahat yung mga politiko. Wala na silang magagawa. Punuin mo ba naman ng tampolin yung bayan namin? Tapos nilagay mo yung mukha namin na may palibreng ganito, may palibreng ganyan. Tapos walang darating. Syempre, 'Di ba? Nakita nyo na yung nakita nyo na yung kung paano nagwo-work. 'Di ba? According kay ngayon, ang tanong, tumutulong siya. Bakit siya nakulong? Kasi nakasuhan siya dun doon sa optometry law Now, ipapa-explain natin ngayon sa TV Patrol yung reason bakit siya nakulong, no? So, ito yon, i-explain sa TV Patrol. Yung, kung bakit siya nakulong doon sa Optimum Eye Care program na yan. Sa bisa ng warrant of arrest, arestado ng NBI ang negosyante na si Francis Leo Marcos. Nilabag umano nito ang optometry law kaugnay sa kanyang optical mission sa Baguio City. Dinimanda ho tayo ng mga optical clinic sa Baguio dahil sila ho'y walang kinikita. Di ba? Yan ang pinapalabas niya. Dinimanda dahil, pwede bang gawing grounds yun? Demanda ka dahil wala kaming kinikita? Di sana, ganun na lang ang ginawa ng mga negosyante sa competitors nila. 'Di ba? Ganyan niya manipulahin yung mga nakikinig sa kanya. Na wala daw kinikita, kaya daw siya dinimanda. Pero ang reason ito. Tayo nagbibigay ng libreng salamin sa mga tao. 2010 pa ho yan. Bakit daw kayo kinasuhan, sir? Wala nga ho silang kinikita. Ayon sa Governor for Northern Luzon, ang Integrated Philippine Association of Optometrists o IPAO na si Dr. June Dizon na nanguna sa pagpipila ng reklamo laban kay Marcos, hindi legal ang optical missions na ginagawa nito sa lungsod. Bali kasi marami ang nagko-complain sa amin. During that time, way back 2010, may mga na-check up sila na nagko-complain na pumupunta sila sa mga ibang optical clinics dito sa Baguio. Kung tinatanong saan nila nakuha yung mga eyeglasses nila, so meron daw yung mga nag-mission na under yung yung Perlinian, under ng yun nga kay Francis Leo Antonio Marcos. Naniningil din umano ito ng maliit na halaga sa mga nagpapa-check up sa kanya. 'Di ba? Naniningil din siya, hindi siya totally libre. Ayon sa IPAO, may masamang epekto kapag hindi nabigyan ng tamang konsultasyon ng pasyente. Karoon niya ng mga simptomas na hindi maganda. Number 1, yan yung pananakit ng ulo, yung unusual. Yun ang wala kasing guidance nung time na yon. Walang guidance ng espesyalista sa mata. Yung pamimigay niya ng eyeglasses. Walang license optometrist. Yun ang naging kaso niya. Now, sinasabi niya acquitted daw siya kung i-review mo yung
yung kung bakit nalampasan niya tong kaso na to, nakipag-settle siya. Amicable settlement ang nangyari. Hindi siya na-acquit doon na sinasabi niya na-acquit daw siya. Sana nalalaman niyo yung yung totoong istorya, no? Napagtaas ng grado ng mata, nagkakaroon ng vertigo, nagkakaroon ng mga unwanted glares. Yan ang mga nagiging epekto ng hindi tama yung pagka-check up and pagkakagawa. Paalala ng IPAW na tiyaking lisensyado ang optometrist na pupuntahan. Yun ang naging violation niya, hindi dahil walang kinikita yung mga Kasi after nung mabigyan niya ng salamin, may chance na sumasakit ang ulo nung Kasi nga, di ba, ang ginawa lang nila, alam mo yung machine na sumisilip lang. Tapos, ito yung sukat ng mata mo, sabay bigay nung salamin. Ganun ang ginagawa kasi. Hindi siya yung Ewan ko ngayon, as of now yata, may mga licensed optometrist na daw siyang kasama eh. Pero nung nangyari dati, ganun yung nangyari. Taliwas dun sa mga sinasabi nung iba na tumulong kaya siya nakulong, di ba? Come on. Sana naiintindihan natin. Yun ang laging dahilan niya eh. Nakulong ako kasi tumulong ako. Tapos ito yung sinasabi niya ngayon. Ngayon naiintindihan niyo na kung bakit ayaw niyang ma-let go yung Optimum Eye Care program na yon. Kasi malaking pera kasi ang nakukuha daw doon ayon kay Boss Mike. 'Di ba? Pagka binitin-bitin mo na yung politiko. Kasi nga naman nag-announce ka na mapapahiya yung mga yon. Or siguro same pa rin yung yung pagsasagawa ng plano. Pero may mga nabago na doon sa loob. Like halimbawa kukuha na siya ng ibang mga magi-sponsor. Pwede kasing overpricing. Pwede ha? Hindi kasi sinasabi ganun nangyari. Kasi 'di ba sila Ma'am Odette, Ma'am Janice, yun ang ginagawa niyang sponsor diyan. Siyempre magpapadala ng pondo yun, yung mga yun. Tapos siya yung mag-aasikaso ng mga salamin na bibilhin. Asa ng transparency doon? Doon nangyari kaya hindi niya malit go. Kung tutuusin naman, ang daming although na importante talaga mamigay ka ng salamin, nakakatulong naman talaga. Pero mas maraming humanitarian yung hindi ba kayo nagtataka ba't doon siya nagpo-focus doon sa pagbibigay ng salamin na yon? Kasi nga nandun yung pera. Conduct ng Optimum Eye Care program sa buong Pilipinas. Na ibig sabihin, magdadalawampung taon na ho. 2007. Magdadalawampung taon na ho. Ay patuloy ko pa akong ginagawa. Tapos wala kang pang Xerox, men. Tulungan mo na sarili mo. Tingnan mo, siya na naman ang gumagawa. Di ba nakita natin doon sa tarpaulin kasama si Ma'am Odette at Ma'am Janice doon? Ibanggitin mo naman, pambihira ka naman. Banggitin mo naman yung kasama mo doon. Sarili mo na naman, sir, yung binida mo eh. Di ba? Siya na naman ang gumagawa noon. Hindi nyo ba nakikita yung pattern, mga kababayan ko? Ano ba? May mga ibang gumawa, pero mga natunaw na. Ayun. So, salamat. At saka, syempre, yung ate ko, si Odette, at si Manang Janice ko. Yan na. Mahal ko po kayo. Yeah! Oh, mahal ako. Magpadala na kaya ako ngayon. Syempre, yung mga kumari ko, mahal ko rin kayo. Ay, naku, nasabihan tayong mahal tayo. Magpadala na tayo. Siyempre, habang minimension ni Sir Norman Mangusin yan, tinan nyo kung gaano hindi ka sincere. Dapat tinitingnan yung camera pag sinasabi mo mahal mo yung mga, yung mga, Ayun. mga ate mo, mga kumare mo. So, salamat. At saka, syempre, yung ate ko, si Odette, at si Manang Janice ko. Thank you. Mahal ko po kayo. Di ba tingnan yung camera? Halatang, may kino-cover ka eh. Yung mga gestures mo eh. Di ba? Pero pag narinig ng mga yan, mahal kami ni Francis. Mahal kami. ganito yung itsura ng mga pag narinig yung sinasabi ni Sir Norman Mangusin, ganito itsura ng mga manang-manang niya na minimension. Ayun. So, salamat. At saka, syempre, yung ate ko, si Odette, at si Manang Janice ko. Thank you. Mahal
kami. Mahal ko po kayo. Mahal kami Siyempre, ni mga kumari ko, mahal ko rin Francis. kayo. Oo, padala na tayo ng pera bukas. So, ganun na lamang po muna. God bless you. Mabuhay po kayo. I Naku, love you guys. kinis pa. Mukhang ano yun 100,000 yung kiss na yun, men. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga sumuporta dyan. Maraming salamat po. Mami Jaja Cap, Mami na Eli Maurin, maraming salamat. Mention na, oh. Siyempre, yung mga nasa Hong Kong, yung mga nasa Macau, shoutout din sa inyo lahat. Siyempre, ito Oh, bukas ako na nagsasabi magpadala kayo. Abay, hindi pwede yan. Sinabihan kayong mahal, di kayo magpapadala. Ba? Ano kayo sinuswerte? Sinabihan na kayong mahal eh. Magpadala dapat kayo. Mahal kayo eh. Di ba? Pa-Western Union na kayo bukas. mga nagpapalipad dito, si JC Vlogs, sama si Mr. Cadaver, 00 Gambler, si Mark Martinez, si Ben Tumbling, mga basher. Micaela Mitch, Alvin Apusaga, shoutout sa inyo lahat. Si Leonida Bautista, Wala, hindi na binabasa yung comments niyo, men. hi Leonida, shoutout sa iyo, thank you. Masarap tumulong na bukal sa puso. Maraming salamat po, Ma'am Leonida Bautista. Lalo may Sa inyo lahat. pinasalamatan at minention ang name, lalo magpapalipad yan. Kayo, gusto ko pa kayong haranahin, ngunit Naku. kailangan ko na. Next time yun, para kasi ngayon, pag inubos niya na yung panliligaw sa inyo, di ba? Next time na yun, para may aabangan ulit tayo. Di ba? Magpahinga. Ano po? Yan. Maraming salamat to. At God bless you. And maraming salamat. Mabuhay po kayo. Reduce. Thank you. Sabi, please pa-shout out at Kachauchin Resto. Oy, Kachauchin Resto, dyan sa Igig. Kumain ako dyan. Shout out! Maraming salamat. Mabuhay kayo. Love you guys! Gusto yung padala niyan. Ganun kalupit yung powers ni Sir Norman Bangusin, mga kababayan ko. Kayo, hindi ba kayo nainggan yung magpadala? Padala na!